Gaano ho kalaki ang kapangyarihan ng presiding officer sa isang impeachment trial? Ano ha? Pwede ba nitong maapektuhan ang takbo ng hearing, halimbawa sa rules, sa pacing, yung paglalahad ng mga witnesses o mga objection? Opo. Malawak ho ang kapangyarihan ng presiding officer sapagkat siya ho ang may kapangyarihan na mag-order ng pag-issue ng mga kautusan like yung writs or summons, mga sabina. Siya ho yung may kapangyarihan dyan. Siya rin ho ang nagpapatupad ng regulasyon ng courtroom. And pagdating ho naman sa ebidensya at sa mga pamamaraan or procedural question, siya rin ho ang merong kakayanan o may kapangyarihan na magkaroon ng mga ruling tungkol sa kung katanggap-tanggap ang ebidensya, kung ito'y competent, ito ba'y material, o ito ba'y may kaugnayan sa nililitis. Siya rin po ang mag-rule sa mga objection, mga motion. Subalit, mayroong tinatawag na Senate override na pagka mayroong itong senator judge na hindi ho sumasang-ayon sa kanyang ruling, pwede ho itong, pwede ho yun. Pwede ho ito pagka may hindi sumasang-ayon, ang gagawin ho ng presiding officer ay divide the house. Sinong umaayon sa kanya, sinong umaayon doon sa nag-object na senador. Pati ho yung questioning, yung pagbulusok ng mga tanong. Ang mga senator judges po, wala silang kapangyarihan under their own rules na magtanong ng direkta doon sa testigo. Ang gagawin ho dyan, isusulat niya yung tanong, ipapasa niya sa presiding officer. So ito ho, ang presiding officer, siya yung magtatanong. In other words, kaya niyang i-filter. Pwede niya i-filter yung tanong kung angkop ba yung objection o yung tanong. Yan, siya ho mag-filter niyan. Tapos ho yung mga time limit. Kasi ho, kung merong senator judge na gustong magpaliwanag sa kanyang motion or clarify a point, siya po yung nag-i-enforce ng 2-minute time limit. Kaya malawak po ang kanyang, siya ho ang timon. Siya ang timon ng proseso.